Ano kaya ang mangyayari sa RA 10,931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, kung hindi ito pinirmahan ni Duterte para maging batas? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Kung hindi pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang RA 10,931, ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, para maging batas, maraming posibleng mangyari. Depende sa dahilan niya kung bakit hindi niya ito pinirmahan o kung binito niya ito. Narito ang mga posibleng nangyari. Sa legal at political na aspeto, kung hindi pinirmahan ni Duterte, pero hindi rin binito, ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987, Article 6, Section 27, kung hindi kikilos ang Pangulo sa isang panukalang batas sa loob ng 30 araw matapos itong may harap sa kanya, ito ay magiging batas na parang pinirmahan niya na ito. Ang RA 10,931 ay magiging batas pa rin kahit wala ang pirma ni Duterte pagkatapos ng 30 araw, maliban na lang kung binito niya ito. Ibig sabihin, libreng kolehiyo pa rin ang ipatutupad pero hindi siya ang kikilalanin na nagpasa nito. Kung ating babalikan ang mga petsa, noong January 17, 2010, matapos ang mahabang deliberasyon ng komite, ang Senate Bill na then Third Ordered Fourth ay naipasa sa ikatlo at huling pagbasa na may unanimous na boto na 8 no noong May 30, 2017. Kapansin-pansin, sa plenary session, ipinagtanggol ni Senator Aquino ang panukalang batas ng halos 4 na oras, sinagot ang mga tanong tungkol sa gastos, saklaw, at pagpapanatili. Pinuri ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III ang panukalang batas, na nagsasabing ito ay sumasalamin sa isang Senado na inuuna ang human capital. Ang mga parallel na bersyon ay isinampa sa House, kabilang ang HB 56633 ni Rivertier Ann Hofer, Chairperson, Committee on Higher and Technical Education. Noong May 29, 2018, inaprubahan ng House ang bersyon nito sa ikatlong pagbasa na may napakalaking mayorya. Matapos aprubahan ng parehong kamara ang kani-kanilang mga bersyon, isang bicameral conference committee ang nabuo noong unang bahagi ng Hulyo 2010. Ang contingent ng Senado ay pinangunahan ni na Senators Bam Aquino, Ralph Recto at Sherwin Gatchalian. Ang panel ng House ay pinangunahan ni na Representator Ann Hofer at Representator Joey Salceda, bukod sa iba pa. Ang mga negosasyon ay nakasentro sa saklaw, sino ang kwalipikado, pagpupondo, sino ang magbabayad para saan, dapat bang isama ang mga mag-aaral sa pribadong paaralan. Ipinaglaban ni Senator Aquino na panatili ng TS, Tertiary Education Subsidy, para sa mga mahihirap, ngunit karapat-dapat na mag-aaral kahit na pumapasok sila sa mga pribadong paaralan. Pumayag ang House. Ang bicameral version ay natapos noong kalagitnaan ng Hulyo 2010. Ito ay isang bihirang halimbawa ng maayos at kooperatibong bicameral proceedings. Noong Hulyo 31, 2015, parehong pinagtibay ng Senado at ng House ang pinagsamang bersyon ng panukalang batas ng walang mga susog. Ang panukalang batas ay ipinadala sa Malacanang para sa aksyon ng Pangulo. May mga pagdududa. Kahit si DBM Secretary Ben Diokno ay sinipi na nagpahayag ng pag-aalangan, binanggit ang mga limitasyon sa budget. Ngunit noong Agosto 3, 2018, sa pagkabigla ng marami, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas, na ginawa itong Republic Act No. 1-931. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Duterte, binibigyang kapangyarihan ng edukasyon ang kabataang Pilipino. Hayaan ang batas na ito na maging hagdan nila sa tagumpay. Ito ay isang mahalagang sandali, hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa simboliko. Naniniwala ang ilang analyst noon na maaring mangyari ito, lalo na sa unang pag-aalangan ng DBM sa kakayahang pundohan ito. Kung binito ni Duterte ang panukalang batas, ang pagbito ng Pangulo ay magbabalik sa panukalang batas sa Kongreso, kasama ang mensahe ng pagbito na nagpapaliwanag ng kanyang mga pagtutol, kadalasan tungkol sa mga alalahanin sa pananalapi o mga hindi pagkakakapare-pareho sa legal. Mula doon, may dalawang pagpipilian ang Kongreso. Una,
Maaring baguhin ng Kongreso ang panukalang batas para matugunan ang mga alalahanin ni Duterte. Malamang nabawasan ang saklaw o pag-aayos ng mga pinagkukunan ng pondo. Ang bagong bersyon ay dadaan muli sa isa pang pag-apruba na magpapaliban sa pagpapatupad ng ilang buwan o kahit na taon. Pangalawa, sa ilalim ng konstitusyon, maaring bawiin ng Kongreso ang pagbito ng Pangulo sa pamamagitan ng 2/3 na boto mula sa parehong kapulungan. Ito ay bihira at mahirap sa politika, lalo na kung ang Pangulo ay may malakas na mayorya sa Kongreso. Sa kaso ni Duterte, napaka-imposibleng mangyari ang pag-override dahil ang kanyang mga kaalyado ang nangibabaw sa parehong kapulungan noong 2017. Natutugon din sa kagustuhan ni Duterte na hindi maipasa ang batas kung nagsasagawa si Duterte ng pagveto. Kung nabito, maaring namatay ang RA 10,931 o bumalik sa isang pinahina na bersyon. Mahahadlangan sana ang momentum. Kung tinanggihan ni Duterte ang panukalang batas, maraming posibleng kahihinatnan, malawakang protesta ng mga estudyante. Ang mga organisasyon ng mga estudyante ay nagkaisa na para suportahan ang panukalang batas noong kalagitnaan ng 2017. Pampublikong kritisismo mula sa civil society, lalo na't ang edukasyon ay nakikitang pangunahing solusyon sa kahirapan. Political na epekto para sa mga kaalyado, lalo na sa mga nangampanya para sa reforma sa edukasyon. Ilulunsad sana nina Senator Bam Aquino at mga kapwa tagapagtaguyod ng edukasyon ang mga pampublikong kampanya para buhayin ang batas o pumasa ng katulad na batas sa ilalim ng susunod na administrasyon. Kung wala ang RA 10,931, mananatili ang tuition at mga bayarin sa SACS at EUCs na magtutulak sa mas maraming estudyante na huminto o umiwas sa kolehiyo. Hindi magkakaroon ng Tertiary Education Subsidy, ES, at student loan program sa kasalukuyan nitong anyo. Ang pagkakapantay-pantay sa pambansang edukasyon ay mananatiling isang malayong pangarap, lalo na para sa mga mahihirap na probinsya. Ang totoong nangyari, pinirmahan ni Duterte ang RA 10,931 noong Agosto 3, 2017. Sa kabila ng mga unang pag-aalinlangan, pinirmahan ito ni Duterte, marahil dahil sa napakalaking suporta at momentum ng publiko, pagkakasundo ng iba't ibang partido sa Kongreso, at pagkilala sa pangmatagalang benepisyo sa lipunan at potensyal na epekto sa kanyang legasya. Ito ang nagpakilala kay Duterte bilang isang tagapagtaguyod ng edukasyon kahit man lang sa aspetong ito ng kanyang administrasyon. Buod ng lahat posibilidad para maunawaan ng lahat. Una, kung walang pagveto, ang RA 10,931 ay magiging batas pagkatapos ng 30 araw. Ibig sabihin pagkatapos ng ratification noong Hulyo 31, 2010, magiging batas pa rin siya pagkatapos ng 30 days kahit hindi nagpirma si Duterte noong Agosto 3, 2011. Pangalawa, kung nagveto naman si Duterte, mamamatay ang panukalang batas, maantala ang reforma o babaguhin at isasampa muli, na kung saan matatagalan naman ang proseso at aabot ng maraming taon. Pangatlo, ay override ang veto. Malabo itong mangyari dahil sa mayorya sa senador at kongresista ay kaalyado ni Duterte at malabong makuha ang 2/3 na pirma para salungatin ang veto power ng presidente. Kaya posibleng makaapekto ito sa karera nila, kaya maaring ito ang dahilan kaya pumirma na lang si Duterte at walang veto at override na nangyari at naging batas ang RA 10,931 at naipatupad ang batas simula 2018. Kaya sa tanong, magiging batas ba ang RA 10,931 Libreng Kolehiyo Act kung hindi nagpirma si Duterte? Ang sagot, magiging batas pa rin by default base sa Constitution Article 6, Section 27, Paragraph 2 dahil hindi nagveto si Duterte. Kung nagveto naman, iba ang magiging pananaw ng mga tao lalo na sa mga kabataan at mga estudyante. Ngayon, kung kayo si Duterte, pirmahan mo ba ang batas na ito o hindi? Kung hindi mo pirmahan kasi hindi mo kakampi ang nag-sponsor, anong presidente ka? Hadlangan mo ba ang pwedeng magandang kinabukasan ng mga kabataan? Disclaimer, ang nilalamang ito ay para lamang sa layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon.
Bagaman isinagawa ang masusing pananaliksik upang maipresenta ang tama at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa RA 10931 at sa mga kaugnay na proseso ng batas. Hindi inaangkin ng may akda na siya ay isang legal o pampulitikang eksperto. Ang mga interpretasyon at pagsusuri ay batay lamang sa mga publikong sanggunian at pangkalahatang pag-unawa sa mga batas at pamahalaan ng Pilipinas. Para sa formal na legal na opinyon o interpretasyon ng polisiya, mangyaring kumonsulta sa mga kwalipikadong profesional o sa mga opisyal na publikasyon ng pamahalaan.